Yo guys, mayroon pong balita ngayon. Nako, ito po ay good news. Dapat po itong malaman ninyo, mga sangkay. Yo, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? Sa lahat ng mga solid sangkay, comment down below hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para syempre magkakilala po tayo. Sa mga nanonood po ngayon, mga sangkay, na hindi pa po nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kaya naman kung gusto mo mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na nga po yung sinasabi po nating good news. GDP ng Pilipinas sa second quarter ng 2025 lumago sa 5.5% ayon po sa Philippine Statistic Authority. So why naman mga sangkay nangyayari ito sa bansa natin? Marahil lang iba sasabihin, parang imposible. Pero hindi, guys Hindi po ito mga sangkay chismis na mga iba dyan. Ito po ay talagang nakikita mga sangkay na ang Pilipinas ay lumalago. Mismo mga taga-ibang bansa, yun po yung kanilang sinasabi. At mismo mga sangkay yung mga mayayaman sa Pilipinas, napapailing po talaga, grabe itong nangyayari ngayon sa Pilipinas. Ibang klase po kasi talaga mamuno itong si BBM. Matalino Yung presidente po natin hindi po uugod-ugod. Matalino po ang presidente natin. Okay, tingnan po natin ang balitang to. Lumago sa 5.5% ang gross domestic product ng Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Yun. Nananatili rin ang bansa bilang isa sa fastest growing economy sa Asia. Nako, marami na naman ang magagalit dyan kasi may ganitong klaseng information. Fastest growing na bansa sa Asia, ang Pilipinas. Well, sabi ko naman sa inyo mga sangkay, bumoto po ako kay PBBM, hindi dahil isang Marcos siya, kundi bumoto ako kasi alam ko yung track record niya simula po nung siya ay governor hanggang sa naging senador, talagang magaling mga sangkay. Kaya hindi na po nakapagtataka itong nangyayari ngayon sa ating bansa. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Siguraduhing mararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Yun. Ito ang tiniyak ng pamahalaan matapos bigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address na walang saysay ang magandang ekonomiya. Yun. Kung marami pa rin ang naghihirap. Grabe itong pasabog ni BBM mga sangkay. Walang saysay ang paglago ng ekonomiya kung marami pa rin po ang naghihirap. So anong gagawin kayo ni BBM ngayon? Sa natitira po niyang mga taon bilang Pangulo, ang sigurado po tayo, ipaparanas niya, mga sangkay, sa mga Pilipino, ang isang pambihirang Pilipinas. Alam niyo mga sangkay, yung mga lakad niya ngayon? Pag-uusapan naman po natin yan sa susunod nating topic. Pero singit lang po natin, hindi po siya nagsasayang ng oras sa kanyang mga lakad. Nag-iimbita po siya ng mga negosyante na magnegosyo sa Pilipinas. At hindi po yung ganun kadali, mga sangkay. Hindi po ganun kadali na bula-bulahin mo sila para magnegosyo sa Pilipinas. Pero dahil po sa impluensya ni PBBM at magaling mga sangkay makipag-usap, dumadami po yung mga negosyante sa Pilipinas. At iyan po yung hindi alam ng mga bulag. Panoorin natin. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority, Ayan na. lumago ng 5.5% ang gross domestic product ng bansa para sa second quarter ng 2025. Yun. Mas mataas ito sa 5.4% GDP growth noong first quarter. Pero mas mababa sa 6.3% sa second quarter ng 2024. Mas ano talaga nung 2024, no? Mas matindi po yung pagragasan ng paglago mga sangkay. Pero nakikita po natin dito, yung momentum hindi po nawawala. Lumalago, hindi po tayo pababa ng pababa mga sangkay. Hindi po tulad noon na hindi po ganito ang nangyayari sa Pilipinas. Ayon sa PSA, katumbas ito ng 6.965 trillion pesos na GDP price. Grabe. O kabuang halaga ng naiproduce na domestic goods at services mula Abril at hanggang Hunyo ngayong taon. Laking pera,
Kabilang sa mga pangunahing dahilan sa paglago ng ekonomiya, Ayan, ito na ang dahilan, mga sangkay. Bakit nga ba lumalago? Kasi, for sure, yan po ang tanong ng iba dyan, mga sangkay. ang wholesale and retail trade at motor vehicles and motorcycles repair na nagambag ng 0.9% percentage points. Public administration at defense at compulsory social security na may 0.7% at financial and insurance activities na may 0.6% growth. Lumago rin ang lahat ng major economic sectors. Ang mga pangunahing sektor ng ekonomiya na agriculture, forestry and fishing, Yun. industry at services ay nagsipagdala ng mga pagtaas na 7%. Grabe, no? Isipin nyo, mga sangkay, ganito na pala kalayo ang nararating ng ating bansa at hindi po ito bola-bola lang, mga sangkay. Eh ngayon, kung pupunta ka sa palengke, mura po yung bigas, 'di ba? Tingnan nyo po, ako padaan-daan po ako, mga sangkay, sa bilihan po namin ng bigas. Napakamura po talaga ng bigas. At ayon nga po sa report, bumababa pa daw po ito ng bumababa. Eh ngayon nga po ang good news, 'di ba? Nagsarado si PBBM sa mga pag-i-import ng bigas para po lalong tulungan ang mga magsasaka na binabarat ng mga dayuhang binabarat mga sangkay ng mga traders, mga Pinoy po 'yun ng mga negosyante. So ngayon, mga sangkay, ibang klase itong pagragasa ng paglago ng Pilipinas. 2.1% at 6.9% respectively. Naitala rin ang 5.5% na paglago sa household consumption, O, ayan pa, mga sangkay, no? 8.7% sa government consumption, 4.4% sa exports, at 2.9% sa imports. Nagawang lumago ng ekonomiya sa kabila ng global uncertainties. Grabe. Yan pa yung nakapagtataka. Nagawang lumago ang ng ekonomiya ng Pilipinas sa kabila po, mga sangkay, ng problema ngayon ng buong mundo ng mga sigalot ng mga bansa. At pangiipit ng Amerika, di ba? Nagkaroon po ng pagpataw ng mga matataas na taripa. Ibang klase po talaga itong nangyayari ngayon, mga sangkay. Tulad ng taripa ng Amerika. At gayon din, ang pansamantalang paghinto ng ilang proyekto ng gobyerno dahil sa election spending ban noong midterm elections. Nananatili ang Pilipinas bilang isa sa fastest growing economy sa Asia. Iyon ang good news, mga sangkay. Alam nyo, kung tatagal lang si BBM, since bata pa po si PBBM eh. Di ba? Nakita nyo naman ng presidente natin, maskulado, mga sangkay. Yung tindig talagang, ewan ko ba, iisipin nyo pa bang bangag ang Pangulo? Kung ang presidente po natin, matipuno, maayos ang pangangatawan, makikita mong hindi nagbibisyo. Di ba? Kita mo yung lakad ng mga sangkay, nasa India siya. Ang bihira, sabi mo talagang, sana ma-extend pa po itong presidente natin kasi ang bata pa eh. Di ba? Marami pa po itong magagawa sa Pilipinas. At papapalago pa po natin ang ating bayan. At saka magaling makipag-usap sa mga dayuhang negosyante at mga leader ng ibang mga bansa. Di ba? Mga sangkay, nakita nyo yung interview niya sa India? Hindi po yan magagawa. Ang ganong klaseng kagaling sumagot, mga sangkay, sa mga tanong. At naungusan ito ang China at Indonesia. Di ba? Naungusan pa po ng China at Indonesia. Naungusan pa ng Pilipinas ang China at Indonesia pagdating po sa paglago ng ekonomiya. Ayan, mga sangkay. Well, ang China, kumbaga nagbe-maintain na lamang po yan, mga sangkay, kasi talagang malago na po sila eh. Pero nakakatuwa lang, no? Ang Pilipinas, hindi naman po ganito dati. Pero ngayon nakikita na po natin yung grabing paglago, mga sangkay. At nakakatuwa. Yung interview nga na yun doon sa India, kung paano po sumagot ang ating presidente, isip ko, kung iba yung tinanong nito, hindi po nila masasagot ng ganun. Kadiretso, ganun kabilis, ganun hindi po nauutal yung Pangulo natin. Magaling. Pero pagdating sa Tagalog, mga sangkay, medyo hindi po ganun kagaling si BBM mag-Tagalog, no? Kapag interview na Tagalog, talagang nauutal yung presidente natin paminsan-minsan. Pero, bumilib ako nung SONA kasi Tagalog po yun, mga sangkay, di ba? Paminsan-minsan nag-i-English. Pero dire-diretso, napakaganda po ng kanyang mga sinabi doon. Naniniwala naman ng isang ekonomista na dahil sa masiglang estado ng ekonomiya para sa second quarter, inaasahang makakamit pa rin ang target na 5.5 to 6% GDP growth para sa buong 2025. Yun, mga sangkay, yan po yung goal, 5.5 to 6% na goal sa paglago ng ekonomiya
dito sa Pilipinas. Pero ang ilan nating kababayan, nais maramdaman ang magandang takbo ng ekonomiya sa pamagitan ng mga programang direktang makaapekto sa kanilang buhay. Actually, totoo 'yun mga sangkay, no? At hindi po 'yun kumbaga kabawasan sa ating pamahalaan at tinatanggap naman po 'yan ni BBM. Gusto niya po talaga na kasi lumalago yung ekonomiya, pero nakukulangan pa po siya. Ang gusto niya maramdaman po talaga ng bawat Pilipino yan. Kasi hindi naman po ganun kadali yan. Na parang, uy, lumalago yung ekonomiya. Uy, ramdam na namin kaagad. Hindi po ganun. Wala pong magic na ganun, mga sangkay. Sa trabaho po, magandang trabaho, opportunity po. Sa ospital lang po, saka yung sa ano ng highway, kalsada, laging traffic eh. Tulong sa mga katulad kong PWD, lalo na sa amin, wala kaming pahanap buhay, ganon. Kaya naman sinabi ng DepDev, nasa nalalabing 3 taon ng Administrasyong Marcos. Ayan na, ito yung pasabog. Mas paigtingin pa ang mga programang nakatuon sa edukasyon, kalusugan, food security, Yun. at digital at physical connectivity. Sisikapin ding gawing pang mas abot kaya ang mga pangunahing pangangailangan, kakibat ng paglikha ng mga dekalidad na trabaho at pagpapalakas ng investments. Going to focus a lot of efforts in Grabe, no? Ibang klase itong ginagawa ngayon ng pamahalaan, mga sangkay. Ginagawa ni BBM na moderno ang ating bansa para po makasabay sa mga advanced countries like China, Singapore, Japan. Mga sangkay, kasi panahon ni Ferdinand D. Marcos, ganun po tayo kalakas eh. 'Di ba? Kailan lamang po tayo bumagsak nung wala na po si Apu Lakay. Pero ngayon, mga sangkay, nakikita na po ng buong mundo ang Pilipinas sumahabol po, mga sangkay, sa paglago ng ekonomiya. including in the budget for education, health, social protection, connectivity, both digital and physical, and food security. So those are the things that our president mentioned as mga services na must be felt, must be experienced by ordinary Filipinos. Horny Valbuena. Okay. So yan, mga sangkay, anong opinion nyo? Ang GDP ng Pilipinas sa second quarter ng 2025 lumago ng 5.5% ayon sa PSA. Comment down below, mga sangkay. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page, Sangkay Revelation. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.